Father God, maraming salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, Panginoon, sa bawat gawain sa lugar na ito, Ama. Salamat, Panginoon, dalangin ko, Lord, bigyan mo kami, Panginoon, katalinuhan. Paunawaan namin ang iyong mga salita, Panginoon, ito po'y aming sunod, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain mo, Panginoon, yung mga salita sa gabi nito, at ako, Lord, bilang iyong lingkod. Tulungan mo ako, Panginoon, na ito'y maibahagi rin sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng narito, Panginoon, at makaranas sila, Panginoon, tunay na presensya, Panginoon, mula sa iyo, Ama. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong presensya, makakamit namin ang tagumpay sa buhay na ito. Pagpalain mo, Lord, ang iyong salita sa gabi ito. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon. Ang ating pagkaalang isishare ko po ay itong ang buhay na walang hanggan. Sabi po sa John chapter 5 verse 13 hanggang 21. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam natin pinapakinggan nga niya tayo, alam din natin ibibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Kung makita ni naman na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanan humahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat ng gawain hindi matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanan hindi hahantong sa kamatayan. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Alam natin tayo sa Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo at nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Purihin ang salita ng Panginoon. Sabi niya rin sa unang verse, sinusulat ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Tayo daw po na sumasampalataya sa Panginoon at sa Kanyang anak na naging tagapagligtas natin ng Panginoong Hesus, tayo ay may buhay na walang hanggan. Napakapalad po natin dahil tayo ay nakasama sa pangako ng Panginoon. Dahil hindi lahat ay meron ito. Kundi yun lamang, sabi niya rito, yun lamang mga sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya po ay nagtitiwala at nagbibigay ng talagang nandun yung pagtitiwala niya sa Panginoong Hesus. Siya lang po ang buhay, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam natin ibinibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Kaya tayo po ay mayroong lakas ng loob na lumapit sa Panginoon, sabi rito. Sa lahat ng ating hinihingi, sabi rito, ibinibigay niya ang anumang hingi natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Sa paghingi po natin sa Panginoon, sabi rito, kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Alam naman natin na naayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi pag tayo humihingi para sa ating sarili at wala tayong plano, kundi para lang talaga sa ating sarili, maaaring hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Maaaring kalooban mo lang yun, hindi kalooban ng Diyos. Kasi sabi niya rito, ibinibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naayon sa Kanyang kalooban. Pag ang ating puso malinis sa paghingi sa Panginoon at yung ating hinihingi, alam niya ng Panginoon, hindi sabi nga, kaya natin kayain ng
ang tao o sino pa man, ngunit ang Diyos hindi natin siya kayang dayain. Alam ng Panginoon ang puso natin sa ating paghingi. Alam ng Panginoon ang isip natin at ang lahat ng nasa atin. Alam ng Panginoon kung ang hinihingi mo ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Alam ng Diyos, kaya hindi natin siya pwedeng dayain. Hindi natin siya madadaya. Alam niya ang ating nasa puso. Kaya ang bawat ginagawa natin, ito po ay alam ng Panginoon. Kaya sabi rito, at dahil alam natin, pinapakinggan niya tayo, alam din natin, ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Alam pala natin kung tayo pinapakinggan ng Panginoon. At alam din natin kung ibibigay ng Panginoon ang ating hinihingi sa Kanya. Sa ating pong sarili, ma-evaluate natin kung yung hinihingi natin ay ibibigay ng Diyos. Ayon sa puso mo at ayon sa relasyon mo sa Panginoon. Parang sa magulang, kahit mayaman ang magulang mo, pag ikaw ay hindi sumusunod sa iyong magulang, hindi po lahat ibibigay sa iyo. Maaaring mayroon kang mana kung mamatay yung magulang mo, makukuha mo na kasi karapatan mo na. Pero habang buhay yung magulang mo at hindi ka sumusunod sa kanya, hindi mo makakamit yung gusto mo. Napakahalaga po na sa ating puso, alam ng Diyos ang direksyon nito kung ano talaga yung ating hinihingi sa Kanya. Kaya nga sabi ko tayo ay magpaplano para sa ating prayer para sa Puerto Princesa. Ang bala ko muna, ang plano ko ay sa hotel, pero naisip ko pag sa hotel, mababakantihan yung ating prayers sa gabi. Sabi ko, Panginoon, dito na lang. Maglalagay na lang kami ng tabi, kortina, para dito na lang. Maglagay na lang ng kama, dito na matutulog. Para pag gabi, may prayer din. Tuloy-tuloy. Kasi Lunes, Martes, Merkulis ng gabi at tapos ng fasting, 3 days lang naman. Meron naman tayong pwede ang kape. Pwede tayo magkape, tubig. Pero hindi pwedeng kumain ng tanin. Mga sulit na hindi po pwedeng kumain. Kaya yung mga desidido po, pwede po kayong sumama. Sa may kaata, sasama. Purihin ang Panginoon, 2 na lang, ang kulang. Ay, yung mga desidido na sumama. Pero alam nyo, pag ito po ay ating napagtagumpayan, makakamit ninyo yung talagang nais ninyong makamit sa Panginoon. Dahil dito pa lang, at ito po ay every Saturday lang po ang ating pananalangin sa buong Puerto Princesa. Ang umpisa po niyan ay alas 8. Aatin tayo dito, mag-worship tayo ng kalahating oras. At pagkatapos mag-worship, tayo mananalangin. Babasahin natin ang Psalms 91 para sa covering natin, para sa ating battle. Kasi yung battle natin, hindi po ito basta. Mas malupit ito kaysa sa battle ng laman. Itong ating pong battle ay spiritual na battle, kaya mas matindi pong laban ito kasi tayo ay magiging mga general. Hindi po dito piling lumaban yung walang ranggo sa posisyon sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay dapat maging general. Dapat makamit natin yung star sa ating balikat bago tayo mag-go. Kaya dapat tayo ay punong-puno ng salita ng Panginoon at punong-puno ng Kanyang Banal na Espiritu para walang piling pumasok sa atin. At covering ng buong pamilya, ipapakavering natin ang buong pamilya natin ng ating travel para tayo po ay magtagumpay. Kaya dapat po ito ay talagang maging malinis ang ating katawan, ang ating puso sa pagdulog sa Panginoon. At hindi lang po ito isang beses natin gagawin. Every first week ng month, tayo po ay magpapasting. Kaya sabi ko nga, yung mga desidido, after ng pagkatapos ito, kasi ang fasting naman natin ay 6 months lang. At wala tayong may fasting. Pagkatapos nun, wala na po. Kasi pagkatapos nun, igagawad na ng Panginoon sa atin yung Kanyang kapangyarihan na tataglay na yun habang ikaw ay nabubuhay. 6 na buwan ka lang na magkakaroon ng ganong para makuha mo yung star na bibigyan ng Panginoon sa atin
At talagang doon mo kakamit yung tunay na kapangyarihan mula sa Panginoon. Kaya, pag desidido ka dito, prepare mo na, pagkatapos nito, kung mayroong ikaw karamdaman, mawawala lahat siya. Kahit anong uri karamdaman, mayroong ka matatanggal lahat siya. Magiging malinis, hindi lang yung puso mo, kundi ang iyong katawan. Yung physical mong katawan, maayos at maayos yun. Magiging maayos po ang lahat. Makakaramdam ka ng tunay na biyaya mula sa Panginoon. Kung ang buhay mo ay aabot ka lang ng 90, aabutin ka na ng 120. Kasi lahat ng mga toxins sa katawan mo matatanggal. 6 months kang nagpapasting, every linis talaga ang katawan mo. At ayon sa pag-aaral, ito kung pagpapasting, siya ang number 1 gamot sa lahat ng uri ng karamdaman, especially sa cancer. Salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. At sabi niya rito, at dahil alam natin, pinapakinggan nga niya tayo, alam din natin, ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Kung makikita ni naman na ang kanyang kapatid ay gumawa ng kasalanan hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na magbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanan humahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ibig sabihin, may mga kasalanan po na hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanan po na walang kapatawaran. At ang sabi ang kasalanan, pag ikaw ay nagkasala sa banal na espiritu, ito po ay walang kapatawaran. Hindi po ito magkakaroon ng kapatawaran. Kaya nga sabi dito, hindi lahat. Kaya habang tumatagal na nalaman natin yung proseso, yung tamang gagawin mo na para sa Panginoon. Kaya pala may mga tao talaga na hindi na nakakabalik sa Panginoon. Yung sinasabi na ang masama ay nagpapakasama at ang mabuti ay nagpapakabuti. Kasi mayroon pala talaga ng gano'n, na mayroong kasalanan na hindi may kasalanan na walang kapatawaran. At yun yung nabiruan doon yung pagkakasala sa banal na espiritu. Sabi niya, magkasala ka na sa Panginoon, huwag lang sa banal na espiritu, kasi ang banal na espiritu ay walang kapatawaran pag doon ka nagkasala. Dahil kaya nung sinabi ito ng Panginoon, nung sinabi ng mga tao sa Kanya, sinasapian ka ng masamang espiritu. Sinabi ng Panginoong Isus doon na patatawarin ang lahat ng kasalanan, ngunit ang kasalanan sa banal na espiritu ay walang kapatawaran. Ang lahat ng gawain hindi matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanan hindi hahantong sa kamatayan. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng diablo. So pag tayo po ay anak ng Diyos, sabi niya rito, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ibig sabihin, pag ikaw ay nakaramdam ng ikaw ay nagkamali at hindi ka nagpapatuloy, bumabalik ka sa Panginoon, ibig sabihin ikaw ay anak ng Diyos sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng diablo. Hindi tayo pwedeng magalaw ng diablo. Kaya sabi ko, kahit isang balahibo ay hindi pwedeng tumayo pag ikaw ay anak ng Diyos. Kasi hindi ka talaga nila magagalaw. Wala silang karapatan sa iyo at isang salita mo lang, magtatakbuhan na sila. Kaya sabi nga, meron na yung testimony ng isang satanism na sabi nila, bakit pag nababanggit yung pangalan ng tumatapon kami, tumitilapon kami. Ang sabi ng pinakahit nila, ano bang pangalan yung binabanggit? Sabi niya, Jesus. Tumilapon sila lahat. Bumaliktad sila. Sabi niya, huwag mong mababanggit ang pangalan niya. Dahil hindi nila kaya. Yung pangalan lang nun, pag binanggit mo ang pangalan ng Panginoong Jesus, hindi nila kaya. How much more kung ang Panginoon ay nakatira sa atin? Tayo yung templo ng banal na espiritu. Kaya nga sabi ko, wala kang dapat ikatakot pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos.
Alam natin, dapat alam natin kung sino ang tunay na Diyos. Marami pong Diyos-Diyosan sa buhay natin. Marami pong, hindi lang po yung mga rebulto ang nagiging Diyos-Diyosan. Ano mang bagay na pinahalagaan mo ng higit sa Panginoon, siya po ay nagiging Diyos-Diyosan mo. Kahit ito'y pamilya natin, kahit ito'y anak natin, kahit ito'y asawa natin, kahit ito'y magulang natin, at pinahalagahan mo ng masigit sa Panginoon, sabi niya, hindi ka karapat-dapat na maging lingkod ko. Sabi ng Panginoon, dapat masigit ang pagmamahal niyo sa akin kaysa sa inyong pamilya. Kaya alam natin na hindi po basta ang paglilingkod sa Panginoon. Lalo tigit pag tayo pumasok dito sa prayer and fasting natin at tayo ay iikot sa buong Puerto Princesa, pag tayo po ay kulang sa karga ng banal na Espiritu, dapat po itong, sabi ko nga, dapat tayo ay talagang desidido at handa tayo sa pakikipaglaban kung kayo ay sasama. Ini-encourage ko kayong sumama pero hindi ko kayo pinipilit. Ang ini-encourage ko lang dito, yun talagang desidido, yung gusto at handa sa pakikipaglaban. May isa sa akin gustong sumama, yung nag-aaral ng pulis, malaking tao sa simbahan. Bilbo, ano ba yun? Si Kuya Bumong, ayun. Sabi niya, Pastor, sasama ako. Sabi ko, hindi ko lang ma-sure kung ano, kasi priority ko ay yung taga-lito sa atin. So, alam po ninyo, isang karangalan, kasi military siya, military siya, kaya siguro medyo meron siyang ganung klaseng puso. Alam po ninyo, pag kayo po ay nakasama dito, kayo po ay magiging general sa gawain ng Panginoon. At pag kayo naka-uniform, nakasuot kayo ng helmet mula sa Panginoon, ng baluti mula sa Panginoon, lahat ng mga kasama mo maliligtas. Iingatan ka ng Panginoon, napakalaking pagpapala po ang bibigay ng Diyos sa iyo. Ang bawat binabanggit mo ay magkakaroon ng katuparan at magiging general ka ng Panginoon sa mundo ito. At nalaman natin na parito nga ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pag-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Sana po kilala natin ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos po ay pinahahalagahan ng tao kung tunay po ang tingin niya sa Diyos. Dito pa lang po mai-evaluate na natin kung tunay ang pagtingin natin sa Panginoon at kung talagang mahal mo ang Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa Kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Sabi ko nga, hindi lang po rebulto ang Diyos-Diyosan natin. Ano bang pinahahalagahan mo ng masigit sa Panginoon, ito ay Diyos-Diyosan mo. Ito ay talagang nagbibigay ng sagabal o baga para nababawasan ang paglilingkod mo sa Panginoon. Kumbaga parang paghigit yung pagmamakainahan, sabi niya, kung sino ang nagmamahal sa kanyang magulang, kapatid, anak ng babae, anak ng lalaki, naghigit sa akin, ay hindi piling maging alagad ko. Kaya hindi po basta ang paglilingkod sa Panginoon. Kung talagang gusto mong maranasan ang tunay na biyaya ng Panginoon at gusto mong makamit ang tagumpay ng paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan. Sabi niya dun sa verse 21, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan. Marami pong Diyos-Diyusan sa buhay natin. Una sa lahat, sa totoo lang, ang unang Diyos-Diyusan natin, ang ating pamilya. Ang ating pamilya po. Maraming bumabagsak sa paglilingkod pagdating sa pamilya. Kaya ako may kilala akong pastor na talagang saludo ako. Dahil talagang kahit anong
ginawa ng kumbaga yung pasaway ng kanyang anak, hindi siya tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. At nagtagumpay naman siya. Naglabanan niya, kumbaga, hindi basta. Marami po mga paraan ng diablo na gagawin. Pero pag totoo kang kumakapit sa Panginoon, hindi kanila magagalawan. Sabi niya, di ba sa binasa natin, sabi niya, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng diablo. Hindi ka kasi magagalaw nila. Pag nagpapatuloy ka sa Panginoon at ikaw ay kumakapit sa Panginoon, hindi ka nila piling galawin. Kaya kahit yung mga mahal mo sa buhay, hindi sila magpapatira. Salamat sa Panginoon na talagang alam natin, kaya sabi niya rito, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan. Kung meron pa tayong hindi na pinahalagahan isa sa Panginoon, sana po magkaroon tayo ng ano sa ating puso, yun talagang ano ba yung gusto mong unahin. Sabi niya dito sa verse 3, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay pagtupad sa Kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang Kanyang mga utos, sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi naman pala mahirap sundin ang utos ng Panginoon. Sabi niya rito, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa Kanyang mga utos. Ito na po ang tunay na pag-ibig sa Panginoon, yung pagtupad sa Kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang Kanyang mga utos, sapagkat napagtagumpayan sa Kanyang mga utos, sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanglibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Yun lang po ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan. Sabi niya rito, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Pag hindi po tayo nagtiwala na ang Panginoong Jesus ang anak ng Diyos at magagawa niya ang lahat ng bagay, hindi po tayo magtatagumpay. Sabi ko nga, sa paglilingkod sa Panginoon, dapat po siya ang tunay na priority. Bilang mga Kristiyano, salain po natin sa ating puso, sa ating isip. Kasi kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon na kulang, sayang po yung ating inilalaan na oras para sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kahit sa mundong ito, kung sino yung talagang naghahangad na magtagumpay, kahit sa pag-aaral yung mga naghahangad na magtagumpay, makapagtapos, sabi nga nung una sa amin, yung panahon namin, nagsusunog ng kilay. Nagsisikap. Nung una po kasi wala pa nung unang kuryente, kaya nagsusunog ng kilay at kasabihan ng matatanda. Nung kasi ang gamit doon yung mga lupalong na pag nagpapasa ka talagang minsan nasusunog yung kilay. Kasi naaabot ng ilaw. Tapos pag gising mo sa umaga, pag gano'n mo, itig yan, parang tambutso ng motor. Kasi yung gamit ng mga una nagre-review, yung sabi nagsusunog ng kilay at sila po ay nakakapagtapos. Yung merong matinding nasahin na pag makapagtapos ng pag-aaral, nagsisikap po sila. Nagtatrabaho, ito yung mga self-supporting ng mga bata, nagtatrabaho, nag-aaral, nagtatrabaho, pagdating ng panahon na hindi matagumpay yung buhay. Sa ating pong maglilingkod sa Panginoon, kung tayo po ay naglilingkod lang sa 100% ay 50-50, hindi po tayo magkakamit ng ating hinihingi. Pag hindi mo alam ang proseso, ang pamamaraan kung paano ka magtagumpay sa salita ng Panginoon, hindi po ito makakamit. Kahit umabot ka pa ng 100 years sa paglilingkod sa Panginoon.
hindi ka magkakaroon ng kasta sa balikat mo para sabihin na ikaw ay tunay na lingkod ng Panginoon. Sa mundo po natin, pag nakakita ka ng general, lahat ng tao kinakabahan. Kay general yan. Si general yan, may-ari niyan si general. Pansinin mo, yung isang lugar, yung isang halimbawa, lupain. Pag sinabi kay general yan, walang pumapasok na tao dyan. Takot sila dyan. Kay general yan. Pag pinag-alman mo yan, delikado ka. Diba? Pag kilala, tao, takot sila. Ang mas mo, ikaw ay kilala ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon, seryosuhin natin para makamit natin yung lahat na gusto natin makamit sa Panginoon. Bakit ko po ito pinagpipilitan sa inyo? Kaya gusto ko na makamit ninyo ito at saka gusto ko maging pure kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi baka pagdating ng panahon, sabihin ng Panginoon, hindi mo kasi sinabi sa kanila ang tama. Hindi mo kasi sa kanila sinabi ang ganito. Eh sabi ko nga, sa panahon ito, tayo po ay magti 3 years na. Ito na po yung panahon na talagang magkaroon tayo ng seryosong paglilingkod sa Panginoon. Magbigay tayo ng time natin para sa Panginoon, bigay natin yung para sa Panginoon. Huwag kayong mangamba sa mga bagay na mga feeling sabihin, ay kulang kasi ako sa ganito. Pag totoo po na tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo magkukulang. Hindi po tayo magkukulang kung estudyante ka man, hindi ka magkukulang ng katalinuhan. Ibibigay na ng Diyos sa'yo. Mapapagtagumpay at magtatagumpay ka. Kaya sa atin po paglilingkod sa Panginoon, ang lagi kong idinikilit sa inyo, magpasa kayo ng salita ng Panginoon. Hindi po ito para sa akin. Ito po ay para sa inyo. Pag ito po ay inyong pong napag-aralan at ito po ay inyong naipamuhay, kayo po ang magkakatid dito. Parang sa pag-aaral. Sino ba ang nakikinabang sa pag-aaral? Kung kayo ba ay nag-aaral, ang nakikinabang ba sa inyo yung teacher nyo? Di naman nakikinabang yung teacher nyo sa inyo. Tinuruan kayo simula elementary, daycare elementary, hanggang sa kayo ay naging tapos ng pag-aaral, hanggang sa kayo naging attorney o naging sikat na tao. May pakinabang ba yung teacher sa inyo? May pakinabang ba siya sa inyo? Wala naman. Diba? Wala yung teacher mo ng daycare, bibigyan mo ba ng pera yung pag-sweldo mo? Yung teacher mo ng high school, bibigyan mo ba ng pera yung pag-sweldo mo? Yung teacher mo ng college, bibigyan mo ba ng pera yung pag-sweldo mo? Pero dahil tinuruan kayo, natuto kayo, naging matagumpay na tao kayo. Pero sila wala silang pakikinabangin sa inyo. Ako, hindi ako ang makikinabang sa itinuturo ko sa inyo. Hindi, baka sabihin nyo, si pastor kasi ang makikinabang. Hindi ako ang makikinabang. Pag sinunod nyo ang salita ng Panginoon, kayo ang makikinabang at kayo ang magdadanas ng sagana sa buhay. Hindi ako. Lahat ng sinasabi ko rito, hindi para sa akin ikaluluwalhati, hindi para sa akin ikaangat. Ito po ay para sa inyo. Pag sinunod ninyo ito, at umangat ang buhay ninyo, hindi ko naman kayo naobligang bigyan ninyo ako. Hindi po ito para sa akin. Lahat ng itinuturo ko rito, para sa inyo. Lumuluha ako, nananalangin na matanggap ninyo ang tunay na paglilingkod sa Panginoon. Pero hindi ito para sa akin. Hindi po ito itinuturo ko para ako ay magkaroon ng pera. Hindi po yun. Dahil kahit kayo naging matagumpay na, hindi ko naman sasabihin na bigyan mo ako kasi naging matagumpay ka dahil nagturo ako sa iyo. Hindi po gano'n. Sabi ko ngayon, halimbawa ko yung mga teacher na nagturo sa inyo. Si Lublog, may trabaho na siyang maayos. Ano naman pakialam ng mga teacher simula elementary nagturo sa kanya? Wala naman pakialam niyo. Diba? Ay sisunod niya. Yung mga turo sa kanya ng teacher niya, talagang ginawa niya at maging matagumpay siya nakapagtapos at may trabaho siya ng maayos. Sino ang nakikinabang siya?
Siya ang nakikinabang, hindi yung mga nagturo sa kanya. Kaya nga sabi ng Bible, mahalin nyo rin yung mga nagtuturo sa inyo. Kasi nga, lahat ng nagtuturo, hindi naman sila ang nakikinabang. Ang nakikinabang yung tinuturuan. Pag tayo po ay handang sumunod sa itinuturo ng nagtuturo, tayo po ang naaayos, hindi yung nagtuturo. Kaya sa bawat ginagawa natin, kaya sabi niya rito sa verse 5, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos. Ito pong tinuturo ko na kayo'y manampalataya sa Panginoong Hesus, kayo po ang magtatagumpay. Magagawa ninyo at mangyayari sa inyo yung mga bagay na ito kasi ginagawa ninyo yung mga tinuturo ko sa inyo. Pero pag hindi nyo yung ginagawa, hindi rin kayo magtatagumpay. Para sa estudyante, pag hindi kayo nagsikap mag-aral, hindi kayo nakagraduate, kahit nandun na kayo sa third year college na kayo o fourth year na kayo, isang sim na lang, hindi kayo nagpatuloy. Magiging sana talaga yun sa inyo pagtanda niyo, sana sabihin niyo, sayang. Sana nagpatuloy ako. 6 months na lang. Isang sim na lang, graduate na sana ako. Sana na lang ang masasabi mo kasi hindi ka nagpatuloy. Sayang, di ba? May mga bagay na gano'n sa buhay natin. Sa ating po paglilingkod sa Panginoon at sa pagsunod natin sa Panginoon, mayroon pong masasayang pag ang haba na ng iyong ginagawa ng paglilingkod tapos hindi po ito pure. Sabi ko nga, ano mang ganda ng alahas pag ito po ay walang kay, hindi mo ito tatanggapin ng puso. Pero kahit yan ay hindi masyadong maganda, pag yan po ay pure, nag-uunahan po ang puso at tumanggap. Tayo po, kahit hindi tayo tapos ng pag-aaral, kahit hindi tayo sikat na tao, pag tayo po ay totoong naglilingkod sa Panginoon, ikaw po ay katulad ng isang alahas. Sobra ka pa sa ginto. Kaya ang challenge po ngayong gabi sa ating paglilingkod sa Panginoon, sana po maging pure tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon at talagang gawin natin yung tinuturo ng kanyang salita. Yan sabi naman dito sa kanyang verse, sa verse 3 hanggang 4, sabi niya, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi naman mahirap sundin ang utos ng Panginoon kung talagang tayo ay susunod. Kaya sabi ko, salamat dahil mabubuksan na yung ating pananalangin sa Puerto Princesa. Alam ko malaking hamon ito sa atin at alam ko darating yung panahon maunawaan ninyo kung bakit po kayo nilalapit ng totoo sa Panginoon. Kung bakit gusto ko maging 100% ang puso nyo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil gusto ko yun din ang maipunla ninyo sa mga tao mga kasama ninyo. Yun din ang maipunla ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga mahal sa buhay, na kailanman ay hindi tatalikod sa Panginoon. At sabi naman ng kanyang salita, hindi pwedeng galawin ng Diablo ang kanyang mga anak. Kaya hindi po tayo dapat mangamba. Pag maging pure tayo sa paglilingkod sa Panginoon, tayo po ay magtatagumpay. Kaya ngayong gabi, sana po maging pure tayo. Gawin natin talaga yung mag-set tayo sa tahanan natin. Halimbawa, mayroon kayong mag-set kayo ng prayer kung anong oras yung prayer nyo at kung kalita. Tapos isulat ninyo kung ano yung gusto ninyo. After 1 year, after 2 years, after 3 years, after 4 years, after 5 years, ano na ba yung buhay ninyo? Para meron kayong tinitingnan, para meron kayong guide na, ay ito na ako ngayon. Ibig sabihin, ito na yung label ko sa Panginoon. Sa ating pong pagiging tapat sa Panginoon, iaangat at iaangat ng Diyos ang buhay natin. Hindi magbigla, pero maganda kung meron kayong isinusulat para meron kayong pasyan. Dahil ito lang, nung unang taon, ito lang yung sinulat ko, pangalawang taon, nandito na ako. At ngayon narito na ako sa buhay ko nito na talagang naranasan ko na ang tunay na pagpapala ng Panginoon. Maranasan po natin yan. Gawin po natin
ang paglilingkod natin sa Panginoon ay priority natin. Ang bigyan ng Panginoon, na kailanman, hindi ako magkukulang sa inyo. Siya lang kasi ang kasapatan sa ating mga buhay. Kaya salamat sa kanyang mga salita ngayong gabi. Sana po ito ay nagsilbing lakas sa atin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin. Father God, salamat Panginoon sa gabi ito. Patuloy mo kami Panginoon hubugin, Father God, ang tunay na paglilingkod sa inyo, Ama. Dalayan ko na maranasan namin, Panginoon, ang tunay na mga himala sa aming mga buhay, Panginoon. Ang tagumpay, Panginoon namin ay mula sa iyo, Ama. Kaya Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon. Makaranas sila, Panginoon, ang tunay na biyaya mula sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng pagiging tapat nila sa inyo. Salamat po, Ama. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord.